Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chaame from Japan, Karen Leo. This reading is for you. June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ayun na nga. Sa mga nagpa-personal reading, salamat po. Sa mga nag-hype ng aking video, salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, lalagay ko dyan sa video, sa screen, yung FB ko. Mag-message kayo sa aking messenger para i-check nyo maigi ha, para hindi rin kayo ma-scam kasi may nagkagaya sa akin. Vice versa, general reading, energy reading. Gawin yung guide yung ano ha, yung warning. Tandaan nyo, hindi yun. Huwag kayong mag-iisip ng ano kasi hindi iyon negative warning yun para maiwasan nyo o i-analyze nyo para maiwasan nyo ha. Alam nyo naman siguro na kasi palagi naman natin itong ginagawa. Okay? Hindi to personal reading ha. Energy reading tayo. 12, 23, 19, 36, and 28, Libra, Scorpio, Capricorn, Virgo, and Leo. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka na connection sa kanila. Well, pero nandito kasi siya lahat, ano. Kung titinan ko dito, what comes sa ano nila is, this week, is nandun yung magiging strong emotion ka. This week, ano, siguro, hindi ko alam kung why. Siguro mas more ka mag-emotional or the strong emotion situation ako nakikita sa iyo. Handin yung pagiging dependable mo din o may mga bagay na magiging very dependable ka, or sa iba naman is handin yung you want to refreshing something into your life. Nandun ka sa point na yun, mas magiging very creative ka this week. No, may mga bagay ka na gusto mong gawin, gusto mong i-create, gusto mong aksyonan, mga ganon. Hindi yung emotions, no, na mga actions and movement na gusto mong gawin. Okay. Dito sa sitwasyon mo is may mga small problem ka na pagdadaanan o pinagdadaanan. Sabi dito pagdadaanan mo to kasi sa next week pa siya, di ba? Kasi timeless naman yung mga reading natin eh. And then also is may mga bagay kasi ikaw na iisipin. No, may mga bagay ka na iisipin, may mga bagay ka na susumahin, may mga bagay ka na magsisync ka ng information, or may mga bagay ka na gusto mong baguhin, i-transform, mga ganyan sa nakita ko sa'yo dito. And then mas more ka magkukumit doon sa sitwasyon. Sa iba dito, this is a challenge na mas magkukumit ka sa challenge na magaganap sa'yo. This weeks, no? And then, handun din yung point na may mga ayusin ka maybe na mga papers and documents, maybe handun sa point na yun. Pwede rin kasi mga papers and documents, siguro marilis mo yun, mga bayarin na sitwasyon, lalo na kasi katapusan, di ba? O yung mga dapat asikasuhin, mga bagay-bagay related sa iba sa inyo, government, official building, bahay, lupa, ganyan, mga ganong sitwasyon. May mga konting loneliness sa iba, may mga burden, or maybe sa iba sa inyo, you have a duty to do, no, this week, pero medyo stressful kasi siya. Sa iba dito, this is a big problem. Sana hindi because of nawalang buhay, no, or something lost, or nawalang something, mga ganyan. Pwedeng alaga nyo, or baka may ko-connect sa'yo na gano'n, o kaya it's more on a problem, no, may mga kalungkutan, may mga burden, ganyan. Small or a big problem sa iba, sa nakita ko sa'yo dito, medyo problema ka lang din siguro. And then, o yon ang nakikita ko sa iyo. So, iba di sa inyo, siguro related siya sa love, related sa pera, ganyan. Related sa mga sitwasyon na you want to success, mga gano'n. You want to resolve na sa point na yon. May taong mataas ang ego. May mga kapintasan no? Ako nakikita sa iyo. Either ikaw is may pipintasan ka, or may tao na makaka-receive ka sa kanya na kapintasan, or may mga tao na pinipintasan kanila. Kumaga may mga tao may masabi lang, 'di ba?
At least sikat ka, di ba? Yung baga ganun. May mga chismis din, ako na nakikita sa'yo, pag chichismisan ka, or pinagchichismisan ka, or pinag-uusapan ka, sa iba sa inyo may mga pagkabalisa. Dito kasi sa sitwasyon mo medyo stress eh. Problema talaga siya, no? May mga kaba, nervyos. Alam mo yung kaba, halimbawa, hala, paano kaya to, ganyan, ganyan. Yung mga ganun. What if, what ganito, what ganyan. Kaya ko ba? Yung mga ganun sitwasyon. May mga depletion, ganyan. Mag-ingat na lang din kayo, no? Kasi, tulad na sabi ko kanina, losing something valuable, no? Kung ano man yun. So, iba dito is pwedeng may mga ma-misplace o kaya is mahulugan o kaya naman is manakawan. Marami ibig din sabihin ng pagnanakaw, halimbawa pagnanakaw na ng iyong personality, pagnanakaw na identity mo, pagnanakaw ng something pagdating sa'yo, pagnanakaw na idea pagdating sa'yo, yung mga ganong sitwasyon, no? And then also, maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao na mas bata sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Ganyan. Yun. Maaaring may mga questioning, o baka siya yung may problema, di ba? Baka kukunin sa'yo, siya yung may problema, or kaya magkakaroon ng mga winuburid na sitwasyon doon sa tao na yun. Basta may mga questioning, quarrel, or quarrel. Pagdating doon sa bata na yun, magkakaroon ka ng connection. Sa iba naman sa inyo, may konting delay. Or marami kasi ibig sabihin ng delay. Madidelay, i-delay, o ipagpapaliban. Pareho lang din naman yun. Mga ganun. Basta there's a delay situation, ako na nakikita sa iyo. Ko. Kati naman yung ano. Naka-t-shirt na nga ako eh. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba medyo ano eh. Siguro mas magiging responsible ka this time. Or you need to do or gagawin mo talaga yung responsibility mo this week. Ganyan. Lalo na syempre, di ba, pagka mga katapusan, alam mo yung lahat palabas. Just mayo, di ba, mga ganun sitwasyon. Yun. May mga worrying situation, kumbaga na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, yun eh. Parang may mga sisiya sa atin ka. Ang nakita ko dito, hindi ko alam, sa iba dito parang may mga sisiya sa atin kayo eh. May mga magsisik ka ng information kung saang aspeto ng buhay mo yan. Or need, no? Or yun yan. O ingat kayo sa daga May ibon ba kayo? Daga? Hamster? Yan. May nakikita rin ako na na either sa disease o kaya naman syempre yung mga daga, di ba, may mga dala rin mga sakit. Ingat na lang din kayo, no? Wala na yung mga hamster, pag nakagat kayo, daga. Baka naman matuka ka ng ibon. Ingat lang din, no? Kung may mga alaga kayo. Tingnan nga natin. Energy po ni Leo. Star. Energy po ni Leo. Okay, energy mo Okay, energy mo, Leo, yung energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito, basta timeless naman tayo. Dito kasi sa sitwasyon mo, magkakaroon ka, parang ipupush mo yung idea mo this time. May mga iisipin ka, may mga idea ka na gusto mong makamit o kakamtin, may mga babaguhin ka sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nahandun yung controlling no? Siguro mas more ka magko-control this time sa iyong mga nanaisin. Nandun ka sa point na yon. Halimbawa, gusto ko tong bilhin pero kokontrol mo yung sarili mo. Kung paano mo siya, basta magkakaroon ka ng controlling, no, sa saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa emotion mo, kasi sabi ko nga, handun yung strong emotions, diba? O kaya sa mga gusto mo ma-achieve, ma-fulfill, mga ganon. Handito naman din yung kasiyahan. Handun yung happiness, kahit pa paano, sa nakikita ko sa ito. Handun din yung point na
fulfillment. Siguro sa iba sa inyo may mga babaguhin kayo this time. Sa nakita ko sa dito. Yun, mas magiging very more on creative ka this time by this week. Yeah, mas magiging very creative ka, mas magpo-focus ka, handun yung, babalik siguro yung strengths mo, 'di ba? Handun din yung point na mas ano kaya, mas magkakaroon ka ng controlling when it comes sa mga sitwasyon mo this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Mas maninindigan ka or pwede mas magiging busy sa iba, di ba? Or sa iba sa inyo is nahando na yung determinado ka na sa mga sitwasyon mo na gusto mong gawin. Nandun ka sa point na yun. Pipilitin mo yung sarili mo sa sitwasyon, sa isang bagay, sa ganito, sa ganyan, mga ganun. Mas magiging more on matatag ka this time. Strong yung ano mo dito. Or magpapakatatag ka, may ibinado sa iba sa inyo. May mga ano parang mga conclusion. Ingat ka na lang sa iba sa inyo dito kasi baka may mga time would come sa yung energy dahil din siguro sa pagod mga masakit yung likod, batok, balikat, balakang, ganyan. May mga pananakit, no? But still magkakaroon naman din ng recovery, no? Kumbaga siguro pansamantala lang siya. Parating kay Leo this week. Parating po kay Leo. Balasahin natin para mas makita natin maganda yung part mo. So, ganun Parating kay Leo. Okay. Uy. Okay. Parating sa iyo. This week, ang nakikita ko sa iyo dito is parang ang nakikita ko kasi dito, parang magsa-struggle ka. Magsa-struggle ka either sa trabaho mo o sa pera mo. Or magkakaroon ng mga problema, no? Mga disagreement, tension, conflict, malaki man o maliit yan, mga complicated situation, or mga battle ka na gagawin, tulad ng sabi ko kanina, no? Mga ganun, sa iba sa inyo, yun. Ang nakikita ko rin, may mga may mga dapat ka daw i-work it out kasi medyo nag-struggle ka o may hinihintay ka na sitwasyon na wino-work it out mo, na kailangan mo i-work it out o i-work it out mo. Kasi nag-struggle ito. Siguro nagkakaroon ka ng plano or magkakaroon ka ng plano dito, nando sa point na yun. Sa iba sa inyo, meron kayong mga sinisiyasat, pinag-aaralan, inaaral, aalamin, i-research, mga ganyan. And then also, parating sa iyo is, yun nga, tulad ng sabi ko, papers and documents, no, na na aayusin or marireceive or aasikasuhin, mga ganyang sitwasyon. And then, ang nakikita ko, dito kasi sa sitwasyon, may tao kasing matagal mo nang kilala na maaari magkakaroon ka ng koneksyon sa kanya. Pwedeng kapatid, pwedeng itong taon to mas matanda to sa'yo. O kung ano man ang ahead niya sa'yo na edad, basta mas ahead to sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or ikaw ang kukonect sa kanya, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandun yung point na meron kang i-reset na sitwasyon Yun na nakita ko na parating sa iyo Or babalik ka muli sa simula. From the basic, from the zero, from the top. Ganun. Halimbawa, i-reset mo yung sarili mo kasi
Halimbawa lang sa pera, magsisave na ako ng money, ganito ganyan, kaya nagkakaroon ng controlling sa sarili ko kasi gusto ko na mag-save ng money, magpupurso na talaga ako sa ano, sa trabaho ko, ganyan. Basta magkakaroon ng resetting or mag-i-start kang muli or mag-i-start ka na, ganyan. There's a new beginning happen into your life. Kumbaga, nandun sa point na yun. Nandun na yung focusing decision, pagpapasya mo, and may mga project sa iba, magkakaroon ng project or may parating na project. Either isa or dalawa, no? Pwedeng may taong kukunig sa'yo, or kaya is ikaw, or may hinihintay ka, o yung hinihintay mo darating, pwedeng nandun sa point na yun. Diba dito, hindi pagkakaunawaan related to mga territorial, ganyan. Medyo nagkakaroon ng konting emotional na Okay. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Leo. I-reverse nyo yung mga dito i-analyze at i-reverse nyo. Pero ang sabi dito, meron kang meron kasi ako nakita dito na meron kang dapat na bigyan ng effort and hard work and focusing para daw makamit mo yung hinihiling mo or kahilingan mo. Well, sa naalala kong lumabas yun ang sabi. Kumbaga, i-progress. Sa iba kasi dito is, handun naman yung satisfaction kung ano yung meron ka ngayon. Spiritual, emotional, spiritual, kung ano may meron, handun yung satisfaction. Pero hindi siya ganun kalaki. Well, blessing pa rin naman yun kasi satisfy pa rin. Pero if you want more doon sa sitwasyon, talagang masterin mo ibigay mo yung full effort mo doon para makuha mo daw yung kahilingan na hinihiling mo. Yun ang sabi. Dapat iwasan. Okay. Layo dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng mga bagong plano sa buhay mo. You need to jump to your passion. Kasi sa tingin mo na hindi mo gusto yung ginagawa mo, boring, o hindi na masaya, di try new things, di ba? Try new, magplano kang muli, mga ganong sitwasyon. Mag-try ka ng another things. Yan, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-let go. Yung hindi ka maging responsable. At syempre is, iwasan mo yung hindi ka magkaroon na paghihigpit din sa sarili mo. Alam mo naman siguro kung saan yan, di ba? Sa iniinom, kinakain, sa paglabas ng pera, mga ganyan. And then also, sa sarili mo ganun. And then also, iwasan mo na ma-disconnect ka sa yung hindi ka makapag-isip ng tama. Yung bahala na situation. Yung ma-disconnect ka na gusto mong pukusan to, gusto mong matapos to, gusto mong ma-achieve to, pero chill ka lang, 'di ba? Mga ganung sitwasyon, tsaka ka lang magmamadali kapag giri-giri na, yung mga ganung sitwasyon. Iwasan mo, syempre, yung tamarin ka, malack of energy ka, idea, yung malack of ambitions ka, hindi ka mag-focus, 'di ba? Umiwas ka sa mga taong close-minded o kaya ikaw maging close-minded ka, 'di ba? Kasi lahat tayo may mga sari-sariling opinion. No? Yun. Siguro let go na lang din. Hindi naman din kasi nakaka-good yung mga ganun sitwasyon. Siyempre yung pagtatampo o kaya yung pag-iisip ng kabiguan, malack of goal, malack of plan. And then syempre yung if sa tingin mo na hindi makakagut sa iyo yung sitwasyon, baguhin mo at magkaroon ka ng strategy. Yung hindi mo pagkatiwalaan yung sarili mo tsaka hindi mo maaasahan kasi kaya mo naman kahit saan. Tsaka yung mga tao na hindi pwede pagkatiwala, hindi maasahan, uiwas ka na lang din sa kanila, no? Yan, too much responsibility. Siguro medyo alam mo naman din siguro na 'yon, no? Balance lang.
Iwas sa mga pwede maging problema, stress or burden. Bago mo gawin, bago ka mag-action, mag-desisyon, mag-move, makakagood ba at ano ba yung outcome, isipan mo kaagad. Tingnan natin ang iyong love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Leo. Okay, when it comes sa love, single ka, okay. Kung single ka, sa mga, ay may lovers oh. Sa mga single dito, maaring dalawa to, no? Isa or dalawa? Ako nakita. Isa dito, nakaraan na to. Pero ingat ka na lang, sa mga single yan. Baka mapasok ka kasi sa, either you become an option or mapasok ka sa love triangle, mga ganyan. Ingat ka na lang dito. Sa naman, kasi itong nakikita ko, either isa ito or dalawa ha. Alam mo yung, halimbawa, alam mo yung napagpapatong yung relasyon? Ganon. Halimbawa, medyo nagkakalabuan sila na karelasyon nila, pero didigahan ka niya. Bago siya umalis sa isang relasyon, they want to make sure na meron ng kapalit. Ganon. O, diba? Ingat ka na lang. Pero kung yun yung gusto mo, okay lang. Diba? Ibig sabihin, kung nagawa niya yun, doon sa karelasyon niya, pwede niya rin gawin yan sa'yo. O, diba? Ganon lang yun. O, diba? Talagang inano ko na talaga kayo. Hindi, pero nasa inyo pa rin naman yung desisyon na yan. Diba? Tapos kapag napauo ka niya, tsaka siya bibitiw. Alam mo yung sigurista, tuso. Yan. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nito, oh yes, nagkahiwalay na kayo nito. Nandun din kasi sa point na maaaring may na merong ka nang nalaman sa kanya. Di ba? O ang laki na talaga ng pinagbago ng connection na ito. Sobra. Handun yung pagiging player, nagkaroon ng third party sa iba. And then, siguro, handun yung pag-aabandon na, pagdating dito sa connection talaga. Pinag-isipan mo pa actually, itong sitwasyon, kung ano ba dapat. Nagkaroon ka pa ng pagsisiyasat nagkaroon ka pa ng urong-sulong na sitwasyon. Naghanap ka muna ng katotohanan. Pero hanggang sa dumating yung point na siguro mas pinili mo na rin talaga yung sarili mo or vice versa. Diba? Yun na nakikita ko dito. Siyempre, handi yung frustration na nakita ko sa dito. Pero alam mo kung saan man ito nahandoon, may pinagdadaanan siya na hirap. As in, may pinagdadaanan siya. Yun na nakita ko sa kanya. Kung kayo naman, kung magkakabalikan kayo, kasi sabi niya dito, nag-ano siya ng forgiveness. As in, syempre nandun pa rin yung manifestation na sana napatawad mo na siya. Hindi ka pa naman niya naabandonahan. Kumbaga, still nakatanaw pa rin itong tao na to sa'yo. Sa ngayon may pinagdadaanan to. Medyo stress siya or hindi ko alam kung kulang ba siya sa tulog or stress lang siya or may kinakaharap siyang medyo nababurden o nawaworried siya. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo naman daw na meron. Siguro lang nahadun ka sa point na nanghihinayang ka, diba? Kahit na alam mo na malungkot, nanghihinayang ka siguro, na umalis, pinag-iisipan mo pa rin din siguro, yun na nakikita ko sa dito. Sa iba naman, kayo naman din yung third party kasi merong iba dito, Kumbaga, pinasok mo yan diba? Hindi mo kailangan ma-frustrate. Choice mo to, diba? Yun lang yun. Kung ano may mangyari sa'yo, dapat alam mo yung pinasok mo kung ikaw yung third party dito. Kasi dito medyo frustrate yung sa may mga third party dyan Kung wala naman kayong third party, kung hindi ikaw yung third party, may mga pagdadaanan din kayo. Yun ang nakikita ko dito. May pagbabagong mangyari. Yun.
Pwedeng may malalaman ka pa sa kanya. Diba? Yun ang nakita ko dito. Medyo pagka-player kasi talaga no? Player talaga yung isa sa inyo. Sobra. Alam mo yung either this person is hot and cold, no? Yung mga ganun yung connection eh. Yun ang nakikita ko dito. Huwag na kayong malungkot kasi kung it not meant to you, hindi meant to you yun. Kung pipilit mo yung sarili mo, pero ikaw, nasa iyo yun. Sarili mo naman niya, ikaw na may mahihirapan. Kung wala kayong third party relationship, yung iba dito ang nakakapag-trigger sa connection na ito, hindi third party a mother figure. Pwedeng biyanan, magulang, mga ganyan, kapatid, no, or yung side sa side niya, or sa side mo, mga ganun. Kung wala kayong third party, handa naman yung suporta ng bawat isa, or siya ito sa'yo, ikaw ito sa kanya. Handun din naman yung point na nagbibigay ka rin naman talaga ng advice. May mga sitwasyon na parang may mga inaayos kayo or may isasaayos kayo, parang nahandun sa point na yun, or ikaw or siya ito sa nakikita ko dito. Pero handun naman yung pag-uusap. May mga konting lang siguro, lungkot na nararamdaman, ano? Handun kasi yung lungkot eh. Hindi ko alam in what way bakit may lungkot sa nakikita ko dito. Handun din yung point ng pag-uusap. May mga sitwasyon lang din siguro na medyo ikakagulat, ikakashock, ikabibiglaan ng connection na ito. Yun ang nakikita ko dito ha. Pwedeng ikaw sa kanya, or siya ito sa'yo, pwedeng maibibigay sa sa'yo, ikaw maibibigay sa kanya, or kung ano man yung ikakagulat mo. No, when come in this connection. Hindi ko na alam kung may sakit ang isa sa inyo, or pwede rin na may mga inaayos related to mga sakit situation. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi may pagdadaanan daw na either ikaw or siya, may pagdadaanan na medyo konting mapofocus daw sa painful ng sitwasyon, or mapi-feeling stuck, mas matatrap, or may mga frustration, mga ganun, may mga ganun sitwasyon. O pwede rin na may mga sitwasyon na may pag-uusapan na medyo malilito, mga ganun sitwasyon. Pero pagdating sa handun yung harmony, handun yung pagkakaisa, handun yung attraction, handun din yung mga bonding na nangyayari sa inyong dalawa sa nakikita ko dito. Yun. Pero may lungkot, bakit ba kayo nalulungkot? Pero may union naman, kung sa iba sa inyo, kung medyo nagkalayo kayo, or for a while, or ilang linggo man yan, baka may union, no? O kaya is may communication din ako nakikita. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin. Your money. Money po ni Leo. Sumasakit ba tiyan niyo? Kasi parang may sumasakit yung tiyan. Hindi ko alam kung nag-LBM ka ba, sinisikmura ka ba, may mga hilab ba? Hilab talaga, no? O ano man yan, o may taong may sakit tiyan. Diba? Baka naman malaki lang yung tiyan mo. Okay, when it comes sa iyong money. Okay, sa trabaho mo, puro caps, oh. Okay, sa trabaho mo kasi, dito sa sitwasyon mo, yung iba sa inyo, okay naman. No, okay naman yung trabaho mo. Yun nga lang siguro is medyo drain, or medyo nababurnout ka lang din siguro, no? Or kung sa pera yan, ganun din, may mga drain or nababurnout ka, mga ganun sitwasyon. Or sa iba naman sa inyo, sana lahat kayo may trabaho, ha? Sana lahat kayo may trabaho. Pwede rin kasi na mag-change kayo ng trabaho, o kaya naman is sana wag kayong maalis, no? Mga ganun. O pwede rin sa iba dito talagang okay naman, sana hindi empty yung pera nyo, pero pwede rin kasi na may mga lalabas na ipon, o kaya naman is wala ka talagang ipon, mauubos yung ipon, mga ganun. Kaya ingat ka na lang.
no, sa iba sa inyo. May mga sitwasyon daw na na magkakaroon ka ng mga bad decision sa pagpapatakbo ng kaperahan mo or maybe sa trabaho mo, medyo mali yung mga decision mo, ganyan. Yan, magkakaroon ka ng mga, you feeling trapped, kumbaga. Pero hindi ko naman sinasabi na walang-wala ka kasi we have the Nine of Cups din kasi kumbaga nandun naman yung satisfaction na to sa nakita ko. Yun nga lang, sapat. Kumbaga sapat yung sitwasyon, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kaya kailangan mo tong i-work it out. No, ang kung nakikita sa iyo. You have the Wheel of Fortune, no? Kumbaga pagdating dito sa iyong kaperahan, kailangan mo talaga na magdesisyon sa buhay. Kung may mga dapat na kailangan mo ng clarity, itama yung mga mali, nando sa point na yun. No, balansehin. Kailangan mo na din mag-start ng yung beginning, ano. Pero iba sa inyo is may pagbabago magaganap sa iyo sa pera mo. Yun na nakikita ko sa dito. Pero sa next month pa to. Sa next month, magkakaroon ka ng leveling up pagdating sa trabaho mo or kaperahan mo. Pero this June pa medyo may hirap pa yung nakikita ko But still, ilang araw na lang din naman, di ba? Magkakaroon siya ng pagbabago. Yun. Siguro mas ile-level up mo yung focusing mo this time or mas mag-work it, magpuput effort ka siguro, di ba? Mamaster mo na talaga, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ingat na lang din sa pag-organize ng pera. May mga opportunity nga na darating sa iyo As in. Sa trabaho mo, siguro kung nandun yung point na kung may mga hindi nag-away man o hindi nagkasundo, ngayon magkakaroon na kayo ng teamwork. Iba dito medyo pagod Hindi ko alam bakit. O drain ka lang talaga. Pwedeng nandun sa point na yun. O nandun din yung point na may mga bagay ka na nasusolusyonan mo na magkoconnect ang pera o yung trabaho mo. Nandito yung point na sa iba sa inyo is may mga kasunduan naman ako nakikita. Siguro kung may mga pag-uusap na magkoconnect ang pera, may mga kasunduan na makagaganap, mga ganon. Yun ang nakikita ko dito. Yung iba dito, pag-quit, parang want to quit. Hindi ko alam kung sa trabaho ba siya o sa love life, pero handun yung quitting situation. Ako nakikita. Ingatan niyo yung pera niyo, ha? Huwag ka masyadong ma-overwhelm. Baka masyado ka na-overwhelm Hindi mo alam pala, napaubos na pala yung ipon mo, paubos na pala yung sahod mo. Ingat ka na lang, no? Yung nakikita ko dito. Baka matrap ka rin sa sitwasyon. Hindi mo mapag-isipang mabuti talaga. Kumbaga, hindi mo magamit yung instinct or intuition mo, mag-go ka na mag-go. Ingat pa rin, no? Arigato namaste, God bless.